Isinilang ako sa Calamba noong Hunyo 19, 1861 sa pagitan ng alas 11 at alas 12 ng hating gabi ng aking ina na si Theodora. Ang aking kapanganakan ay munting nang ikasawi ng aking ina sapagkat nahirapan siya sa panganak dahil sa laki ng aking ulo. Chodora. Mercado. Mercado. Calamba. Calamba. Concepcion. Concepcion. Malapit kami sa isa't isa ng aking nakababatang kapatid na si Concepcion. Tinuruan kami ng aming mga magulang kung paano magmahalan at magtulungan. Sa lahat ng babae kong kapatid, pinakamahal ko si Concha. Ngunit sa kasamaang palad, namatay si Concha sa ninang isang sakit noong siya ay 3 taong gulang. Labis ako nalungkot sa pagkamatay niya. Iyon ang unang pagkakataon na lumuho ako dahil sa lungkot at pagmamahal. Kinakailangan ng ating anak na pumasok at mag-aral sa paaralan, mahal ko. Ngunit mahal, alam mo namang sakitin ang ating anak. Oo, upang siya'y matuto at lumakas ang kanyang katawan. Pinapatawag niyo daw po ako, Tatang. Oo, Pasyano. Ihatid mo sa binyan ang iyong kapatid na si Pepe. Doon muna siya mamalagi at mag-aral. Opo, Tatang. Sa mga araw na lumipas, napagdesisyonan ni Ama na kailangan ko nang pumunta sa isang paaralan, kaya noong Hunyo 1869, linggo ng hapon ay pinapunta na ako sa binyan na inilalayan ng aking kapatid na si Pasyano. At doon na nga nagsimula ang pagkikibaka ko na malayo sa aking buong pamilya. Unang araw pa lamang sa binyan ay nagsimula na agad ang aming klase sa pangunguna ng guro na si Maestro Justiniano Aquino Cruz. Ikaw, Jose, marunong ka ba magsalita ng wikang Espanyol? Kunti lang, guro. Wikang Latin? Kunti lang din po, guro. Silencio! Ikaw naman, Jose, payat ka na nga, maliit pa ang iyong kalaman. Ako, Chonggo? Ako, Chonggo, kaysa naman sa'yo, bangus. Di ba ng bangos kaysa naman sa'yo, Chonggo? Maitim ka na. Maliit pa ang kalaman mo. Gusto mo ng away, ha? Gusto mo? Ano ito? Ano ang nangyayari dito? Siya nagpasimunod ng pag-grade. Sa binyan ay naranasan ko ang mga bagay na hindi ko sadyang naranasan sa aming tahanan. Kabilang na rito ang pamamalos sa mga estudyante na may kasalanan o may ginawang hindi tama. Bagamat ako'y halos araw-araw nang nakukutya ng aking kamag-aral at madalas na pinapalo ng aming guro, ay nagawa ko pa rin ang makapag-aral at mangibabaw sa lahat ng aking mga kaklase sa binyan sa pang-akademiko. Sa pagtatapos ng aking pag-aaral sa binyan ay sumambulat naman ang masamang balita na ang aking inaraw ay hinuli at inakusahan ng kanyang hipag na nagkasabuatan raw ang aking ina at kapatid nitong si Jose Alberto na lasunin siya. Mula noon ay nawala na ako ng tiwala sa pakikipagkaibigan. Hindi mo muna maaari gamitin ang apelyidong Mercado. Lubhang mapanganib para sa iyo. Madadamay ka sa paghihiganti ng mga taong kaaway ng ating pamilya. Bakit naman, kuya? Pinag-iinitan ang ating pamilya dahil malapit daw tayo kay Padre Burgos. Pati ang pagtanggi ni Ama na taasan ng buwis ay binigyan nila ng kahulugan. Kaya ikaw, Pepe, mag-aral ka lang mabuti at huwag mong ipahiya ang ating pamilya. Ano na ang apelyidong aking gagawin? Simula ngayon, Rizal na ang gagamitin mo. Luis Diaz, Padre. Mati ka. Buenos dias, Padre. Maupo kayo, Pasyano. Sino magpaparehestro? Siya po ang paparesi. Mukhang maliit sa kanyang edad at mukhang sakitin. Talagang hindi siya magtatagal sa eskwelahan at higit sa lahat, huli siya sa pagpaparehestro. Kumuha ko ng entrance exam sa kolehiyo ng San Juan de Letran na siyang unang hiling ng aking ama, pero kalaunan ay nagpunta ako sa Ateneo. Si Manuel Zeres Burgos ang nagpasok sa akin sa kadahilanang
Si Father Margin Fernando ay ayaw akong ipasa. Si Padre Jose Beg ang naging guro ko sa aking unang taon sa Ateneo. Dito ko rin nakilala ang aking unang pag-ibig, isang binibining kolehiyala na kasamahan sa dormitoryo ng aking kapatid na si Olympia. Siya si Segunda Katigbak. Siya ay kababaan ng bahagya at may mga mata na minsan ay kumikislap at minsan naman ay malalim at malungkot. May mga pisngi na nagmumula-mula, may isang ngiting nakakagayuma at nakakaakit habang kausap mo siya. Ngunit naudlot ang suyuan ng pinauwi si Segunda ng kanyang ina upang alagaan ang kanyang nakakabatang kapatid at kalaunan ay kinasal ito sa ibang lalaki.